Alam niyo po, mas mukhang napalala pa yata at mapapalala pa ho yata ang kalagayan ng dating Pangulong Duterte. Baka lalong hindi pa mapayagan no dahil dito sa mga ginagawa nilang ganito. Ito po yung paliwanag ni Attorney Cristina Conti ho, mga bossing. Oh, sabi ni Michael Recto, ba't na Bartolina sumali ba sa riot sa labas ng mga DDS? Oo nga naman. Oh, sabi ni Virgie Badiola, ko, ang gaganda ng correctional facility ng Europe. Correct, pinakita yun, di ba? Pinakita ho yun. With matching ang ganda-ganda ng higaan. Sabi dito, ni Attorney Cristina Conti, I just heard about Senate Resolution number 144, where the Senate urged, ayan, Robin Padilla, the urge, no, kami pong mga lalaki ay may the urge, no, where the Senate urged the International Criminal Court, ICC, to place former President Rodrigo Duterte under house arrest for humanitarian condition. I think this is counterproductive. Hindi magiging okay. The ICC pretrial chamber, I will only consider matters of fact and law as evaluate both Duterte's request for adjournment because he is not fit for the trial with cognitive impairment and for interim release because he is old and allegedly sick. The Senate as an institution is not in any way involved in the ICC process. Isa na nga lang dyan para tapos na ang usapan. Walang jurisdiction ng Pilipinas sa ICC. Tapos. Yun lang ho yun No? Yun lang ang sasabihin sa kanila ng ICC. So ngayon, and it is unclear how the resolution will be communicated to the International Court. Siguro, ito po, magiging ang mangyayari niyan. Susulat po kami sa ICC. Baka pwedeng mag-request kami na ang aming dating Pangulong Duterte ay ma-house arrest na. Siguro, hindi naman papayag ang ICC kung sakali na i-house arrest, hindi naman papayag guya sa Pilipinas. Unang-una, wala nga tayong jurisdiction, walang jurisdiction. Di ba? Dahil kay dating Pangulong Duterte. At ang iisipin niyan, naku po, ayaw nyo nga anuhin, ayaw nyo nga irespeto yung pagkakakulong ng dating Pangulong Duterte dito. Lagi nyo sinasabi, merong kinidnap. Balay nyo, pag uwi ng Pilipinas nito, hinaus arrest, sabihin nyo, wala na, hindi namin ginagalang yan. Isa ho yun sa posibleng dahilan ho na hindi matanggap, na hindi pagbigyan yan. Unless the Senate has direct knowledge of Rodrigo Duterte's physical and mental health. Wala nga Di ba? And ang merong physical knowledge, yun yung dating asawa niya na si Elizabeth. O yun yung nakapasok mismo. Di ba? Pero ni isa doon sa Senate, walang nakapasok sa loob kay dating Pangulong Duterte at nakausap. Unless the Senate has direct knowledge of Rodrigo Duterte's physical and mental health and the report is transmitted to the ICC through the proper channels, then the resolution will be mere political noise. I must also note that the court is aware that at least one of the senators, eto na, naku po, si Bato to, mga kababayan. Sabi, I must also note that the court is aware that at least one of the senators is sponsoring the resolution is probably among the co-perpetrator of crimes against humanity. Kaya gusto niya, uwi na yan, wala na yan. Siguro, natatakot na din si Bato de la Rosa na siya na yung susunod. No? Being investigated by the ICC Office of the Prosecutor, hence, it is patently self-serving. Kumbaga, parang ang gagawin niya, matanda na, ganito, ganyan, hindi naman dapat yung ICC na yan, kasi kasama siya doon sa mukhang makukulong din at ipa-aresto. Para pang sarili niyang kapakanan. The court may also see this is a conclusive proof that the Duterte still exercise significant political clout nationwide. Isa pa yan. Kaya yung interim release,
sasabit din niya yan. Naku, may kakayanan pa yan ganyan. Kapag kalabas niyan, pagka pinadala natin niya, kung saan man, ilipat man niya na kapag kami interim release, hindi na ibabalik yan. Yung pinsan ko, nandito na. Ngayon, alam na nila ang word humanitarian. O, ngayon lang, kung saan siya nang gagala, yung pinsan ko. Oh, Duterte family members are in position in Davao, correct? Which is why he cannot simply go home there. Tsaka wala na jurisdiction na. Diba? Kaya malabong Pilipinas. The Senate support clearly shows their influence is nationwide, which is why his return to the country will continue to be opposed by the victim and the prosecution and will be highly unlikely. Mas talagang magiging malabo, lalo na ho yung mga interim release na hinihiling nila, mga kababayan. Dahil po yan sa mga ginagawa dyan sa Senado. Unang-una, si Bato. Kaya niya isinusulong yan kasi isa din siya doon sa mga pinapaaresto. Ay ipapaaresto pa lang. Di ba? Tapos yung puwersa, lakas, meron pa din sila. Mga kababayan. Kaya malabo ho na Pilipinas ang bagsak niyan. Anyway, pwede naman tayo mag-rally para hadlangan ang house arrest, ang pag-house arrest. Ngayon mga kababayan, yung isang topic natin kay Marcoleta. Marcoleta, eto daw ho mga bossing. No? May pinost yung kaibigan natin, ipinost niya ito. Sabi din dito, integrity of notarized documents. Sabi ho, sino? Raul J. Palabrica. Sabi ho, no? Integrity of notarized documents. Ang nag-post nito, mga kababayan, yung isa din pong vlogger, no? Hindi ko na ipapakita yung pangalan na. Yan. Yung isang vlogger ho, mga kababayan, si Boss Ivan. Ngayon, binasa ko yung kanyang post mismo, mga bossing. Binasa ko yung post niya. Sabi dito, kaya pala missing na si Orly Gutesa, wala na, di ba? Hindi na makita. Pati po yung sa DOJ, hindi na nagpapakita, hindi na sumipot si Gutesa, mga kababayan. Kaya pala missing si Orly Gutesa dahil alam niya na makakasuhan siya, pati ang kanyang handler na si Pabdog. Pabdog, at tingin ko si Marcoleta yung inaano dyan, tinutukoy niya dyan. Mahalaga ang notarized documents dahil ito ang nagsisilbing patunay na isang dokumento ay lehitimo, may bisa at napatunayan ng isang autorisadong notary public na totoo ang pagkakakilanlan nung lumagda. Kaso itong mga ito wala na. Si Marcoleta nung isang beses nadaan doon sa mga reporter. Tinatanong, nasaan na po si Gutesa?